Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Hemaway na Luna sa Almoranas. Ang Hemaway nga po ay mabibili sa Mercury Drug Outlets nationwide. Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man sulok kayo ng bansa naroroon, maaari po kayong mag-avail ng Hemaway sa murang halaga. Abot kaya ng inyong mga bulsa. Kung paano ito iinumin, mamaya't ibibigay po sa atin ni Miss Jackie yung dosage at yung inyo pang ibang concern, maaari nyo rin pong ipadala sa kanilang hotline number and Facebook page. Miss Jackie, muli ang ating contact details. Yes, maaari po kayong sumama sa aming talakayan ngayong gabi sa pagpapadala lang ng inyong message, 0998-583-1397 o kaya po sa ating Facebook page, Hemaway. Yan. Ayan. So, eto na nga, Miss Jackie. Yes, may nag-text na. May nag-text na. Anong sabi, Miss Jackie? Sabi, nagdaan daw kasi itong holidays. So, syempre naparami daw ng kain niya. Ngayon, di daw siya nadudumi. 3 araw na. Ano daw kaya ang pwede niyang i-take, Dok? Yan. 3 araw na hindi pagdumi, Dok. Kailangan na bang ikabahala yan? Or baka dahil stress nga rin lang or parang bang na-impatch o sa dami na kinain mo? Well, ako talaga yung regular akong everyday nagmo-move ang bowel. Pag umabot ng 3 araw, ay kakabahan na ako. Di ba, pwede kong sabihin na, uy, kakaiba to hindi man to nangyayari dati. Ba't ngayon parang hindi gumalaw? Di ba? So, dapat kabahan na ako noon. The sudden change of bowel habits, no? Mag-iisip na ako noon, bakit, ano nangyari? Ano ba kinain ko? Oo. Nag-take ba ako ng anti-motility drug? Di ba? Yung pong mga... Kasi ang very common na kalahilan minsan ng constipation, di ba? Yung iba nagda-diarrhea. Iinom ng sandamakmak na mga anti-motility drugs, di ba? Yung mga sikat dyan, di ba? Letter D yung isa, letter L yung isa. Di ba? Yung mga ganun tipo. Di ba? Yung mga ganun. Tapos bigla magreklamo yan. Babalik ka sa clinic, Doc Ray. Hindi na ako nag-LBM, di ba ako madumi? Di ba? Kasi ininumaw mo eh. Di ba? Yung mga ganun tipo, di ba? So, yun ang naisip ko. But then, sometimes pagka merong ibang structure, no, ibang nangyayari sa ating pong intestine, lalo in large intestine for that matter, no, dapat siguro obserbahan natin mabuti, okay, kung mauulit, no, kasi kung mauulit po yung pong ganon, ay dapat doon sigurong ipa-check up na natin po sa pinakamalapit na doktor sa Amerika. Pag tumungtong na po ng mga, I think like 50s ata, no, required na po yung colonoscopy. Okay. No, yung colonoscopy, no. Tapos para po matanggal ka agad yung mga polyps, yung mga ganung tipo, para ma-detect ka agad yung colon CA, yung mga bukol-bukol, ganun sila. Kaso nga lang kasi subsidized by the government, no. So dito sa Pilipinas wala namang ganun. Kinakailangan na talaga maging metikuloso ka sa iyong katawan, sa iyong sarili, para po malaman natin kung may iba tayong problema, di ba? Unless meron kang pera para gawin yung every 5 years, magpapa-colonoscopy ka para ma-check natin. Pero isang sign na may problema tayo is bleeding. Pag may pagdurugo bigla kang pagdurugo, no? Na yung iba po, akala po almoranas yun. No? Yung hindi na alam, meron na palang iba pang mas malalim pang karamdaman. Kaya po, gusto ko sabihin na hindi naman po lahat po ng bleeding, pag oops niyo may dugo, ay hindi po almoranas, no? No, pero posible po almoranas. Kaya mas mainam po talaga, meron po kayong gabay ng inyong pong doktor. Pag meron po kayong nangyari po na parang nagbago yung bowel habits, bigla kayo nagka-almoranas, yung mga ganong tipo, tapos may dugo pa, okay, ipasili po natin, ipa-check up agad po natin sa pinakamalapit pong family physician or family doctor po. At kung siguro, kung mataas yung may high index of suspicion, yung pong family physician, I'm sure he or she would refer this patient to an gastroenterologist para ma-check kung may ibang polyps up there, no? Hindi nakikita ng mata niya. Kasi syempre yung makikita lang ng family physician hanggang mga 1 inch lang siguro eh. Diba? Pero yung kaloob-looban, gastro na yon. Kinakailangan ng colonoscopy, kinakailangan ng gastroscopy, endoscopy, no, para maganon, para malaman kung may problema tayo sa bituka or wala. Okay. Dok, sabi ni Don dito, may kaugnayan nga naman daw po ba yung almoranas at yung colon cancer?
But that's a different entity. It's a Okay. different entity po, no? But then, sabi ko nga po kanina, kung kayo po ay may almoranas, tapos po bigla kayo nag-poops na may dugo, no? Bago saan tayo maging complacent na dahil sa almoranas yan. Oo. Diba? Baka need natin po na ipa-check talaga sa gastroenterologist para po malaman kung simpleng ano lang ba to dahil sa sobrang swelling nung almoranas o baka may iba talagang problema pa yung bituka ng pasyente. Okay. Question nga rin po dito, Doc, mula sa Quezon City. Sabi niya na yung kanyang pagdurumi daw po ba ay may kaugnayan sa almoranas na parang hindi niya po makontrol kapag siya ay dudumi na. Alam mo, malalaman mo talaga pagka may problem ka no? Anything that is unusual, anything that is new, okay, na regular ka nagbi-BM, tapos biglang magkakaganyan, biglang parang maya-maya, nagkakaroon ka, tapos even the caliber and itsura po ng poops might tell you something else, no? Kaya po dapat talaga yung iba kasi pag move ng bowel, hindi lumilingon. Flash na agad. Diba? Flash ka agad, diba? Hindi na pinagmamasat. Pero alam niyo po ba, meron po mga ibig sabihin. May mga kinalaman po sa kalusugang pambituka, yung po itsura po ng bowel, ng poops natin. No? So, marami po tayong dapat, kasi po ang bituka natin ay napaka-importante yan sa ating katawan po. Diyan po na-absorb yung po mga nutrients na kailangan po natin sa araw-araw. Dapat daw po, Doc, pasintabi po muli sa mga naghahapunan ngayon. Yung stool natin ay nagfo-float sa water or dapat form parang yellowish brown. Yan yung mga normal pa. Oo, yung mga normal. Pero malaki din po kasi ang kinalaman po ng kinakain natin, no? So kung yan po ay maging black, baka mamaya meron kayong iron na iniinom. Kung meron kayong kinain po ng mga laman yung loob. pasta na parang black sauce. Oo, diba? like dinuguan, saka puto, di ba? Posible po kahit chocolate, di ba? Dark chocolate po. Posible po talaga maging dark, no? Pero yun nga po, kinakailangan talaga maging particular ka or maging meticuloso ka na pagka nakita mo nagbago yung bowel mo, ano ba kinain ko? Wala mo kinain itim Bakit itim tong ko, di ba? Lalo pagka naging pa siya, parang from a normal na formed ng stool mo, bigla ka parang naging mushy or muddy. Okay? Mag-isip ka na, there's something wrong, di ba? Baka mayroong nagbi-bleed somewhere up there. Okay? Kaya po gano'n, no? So marami po tayo dapat isaalang-alang. Hindi na naman po sa bituka natin, but in our kalusugan as a whole, ay kinakailangan bantayan po natin. If there's something wrong or sabihin natin, Doc, na may bleed sa kanilang stool or sumama sa kanilang pagdumi, magiging consistent ba yan para masabi natin hindi talaga to normal na kailangan ko talagang ipasuri to? Hindi lang siya for a day. Kasi nga, for example, once mo lang nakita, baka naman kasi napalakas yung iri mo, no, nagkaroon ka ng punit, anal fissure, ay baka almoranas yan. Diba? Yung mga ganun tipo. Pero kung paulit-ulit na, pasilip mo na. Kasi hindi nawawala Hindi nawawala yung blood. Okay? Iba na yung consistency ng stool mo, di ba? Mas mainam na magpa-check up. Wala naman pong mawawala doon. Siguro a little money on your pocket, no? Pero syempre, yan yung sasabi ko na wag na po natin hintayin po yung 750 pesos na box. Hemaway, di ba, ay maging 75,000 pesos. Di ba? Opera ka. Kasi napabayaan mo. Okay. Alamin pa nga natin, Doc, iba pang risk factor maliban nga po sa age at kung paano nga rin po ba iinumin itong Hemaway, sa tulong nga po ni Miss Jackie. Maya-maya atin po yang babalikan dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Bungsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH-TV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Luna sa Almoranas. Ang Hemaway nga po muli para sa mga kakatune in lamang ay available po sa Mercury Drug Outlets nationwide. So sa amansulok kayo ng bansa naroon, maaari po kayong mag-avail ng Hemaway sa murang halaga. 750 nga po yung isang box natin na laman ng 30 capsules, diba, Miss Jackie? At para sa iba pang concern, kung sakali nga pong naubos sa inyong lugar, ibibigay po muli ni Miss Jackie ang ating hotline number at Facebook page para nang sa gayon magkaroon po kayo ng contact and communication kung paano po maipapadala ang inyong order, Miss Jackie. Yes, so sa lahat ng may mga katanungan tungkol sa ating Hemaway, maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0998-583-1397 or maaari din po kayong mag-message sa ating Facebook page, Hemaway. Okay. Maya-maya, Miss Jackie, alamin natin kung paano nga po ba yung tamang pag-take at yung may mga inquiry sila tungkol sa over-the-counter, ano? Yes. Kung pwede nga daw po ba nila ito mabili kahit walang reseta ng doktor. Sa Mercury lang ba? Currently, Doc, opo, Mercury lang po siya available. Nagkataon lang minsan yung mga nagte-text kasi, pagkawala sa Manila. Oo, pagkawala silang walang mabili sa kanilang lugar, minsan ginagawan namin ng paraan. Kaya nga sabi ko nga rin, may text nyo na lang kung halimbawa hindi po kayo makabili sa inyong lugar, mas mainam makipag-coordinate na lang po kayo sa amin. Yes. Yung tanong ko nga, yung parang, is there something new about Hemaway? Is there any other pharmacy? Wala pa, Doc. Pero kasi ang isang iniisip is magkaroon ng Shopee or Lazada na outlet. Yes. Opo. Para, Doc, at least mas convenient na kay patient. Hindi na siya pipila sa Mercury kung sakali. Pero hanggang ngayon kasi hindi pa yata na tatapos yung page ng Hemaway para dun sa mga outlets na yon. Okay. Pero may chance na, ano tawag dyan sa mga ganyan? Yung mga... Sa e-commerce na... e-commerce. Opo, Doc. Pwede may siya. Chance yes, na, Doc. Kasi nga naman kung, pero mo, Romblon. Layo-layo, di ba? Kaya nga, Doc, Di ba, kawawa naman yung pasyente. Meron pa ng box ipapadeliver. Yes. I can imagine yung pasyente nagsasuffer ng Almoranas, no? Tapos walang gamot. Yes, Doc. So, yun yung mga iba. Tapos, meron din sa Abra. Yan, wala din daw siyang mabili. So, yun yung mga kailangan na nating i-address sa ngayon, Doc. Ayan. So, marami talaga tayong i-work out ngayong 2025. Hindi naman po kayo pababayaan ng Hemaway. Sisikapin po namin na matugunan ang inyong pangangailangan. Nasa gayon, malunasan nga po ang inyong Almoranas. So, eto nga, balikan natin, Doc, yung iba pang ang risk factor kasi may mga questions pa rin tayo nare-receive na kung bakit nga po ba sila nagkakaroon ng Almoranas, wala pa naman daw po sila dun sa senior citizen age, di ba? Well, syempre meron pa polygravid, no? Being a woman, no? Lalo na po yung mga nabubuntis. The more kayo nabubuntis, no, polygravid na po, multigravid, okay? The higher the chances na magkaroon po kayo ng Almoranas. Dahil nga po, pag-iri po ninyo, pag-bear down, pag kayo po yung malapit na po manganak, di ba? So, iri kayo ng iri. Talaga pong, because of the pressure ng head, nung baby, doon po sa bowel, doon po sa pinakadulo. Okay, talaga po nagsiswelling. Yung pong pasintabi po tumbong. Yan, okay. At yan nga po, nag-umpisa na po. Kaya po yung may mga kababaihan po, right after like second pregnancy, bakit nung una wala naman akong ganito? Ba't ngayong after second pregnancy ko, nagkaroon ako? Yung mga ganun tipo. Sabi ko, the higher kayong nagbubuntis, the greater the chances na makakuha kayo ng Almoranas po. Number 2, yung hindi yung pagkain po ng mga gulay, ng fibers, ay pwede po talaga magkaroon tayo ng problema sa ating pong bowel habits. And ito nga po, pag kayong constipated kayo, malaki po ang chance po. Lagi nakaupo. No, yung mga trabaho po natin. Yung mga call center agency, bank teller, ano pa ba? Teachers? Ano pa ba mga lagi nakaupo dyan? Okay, yung mga, kasi mga cashier ngayon sa mga
grocery store, nakatayo na eh. Nakatayo na, hindi na nakaupo eh. 'Di ba? So basta lagi po nakaupo, alam niyo po ba ay pwede po maging stagnant po yung circulation natin diyan. Kaya posible pong tumaas po yung pong pressure kasi nga po nadadaganan po ng ating pong tiyan. No? Yan, yung pong hindi pag-inom ng maraming tubig. Yan, ako, hindi po biro po. Akala niyo po simpleng tubig lang yan, ano? Pero actually, malaki po may tutulong po ng pag-inom ng maraming water para po maging maganda yung panunaw natin, para po malambot yung ating pong poops, okay? So, immobility, no? Wala tayong ginawa kundi kumain, matulog, humilata. Nakahiga lang po tayo, hindi tayo gumagalaw. Ayan, ako, hindi nagagalaw bitukan nyo. No? So, malaki yung chance po mag-constipate din po kayo, no? So, these are the mga risk factors, no? Risk factors po for, constipation per se is one big factor para po maging magkaroon ng almoranas po. Kaya po siguro dapat pag-isipan nating mabuti, no? Although namamana ito, pero pwede natin ma-acquire kung tayo po medyo pasaway po sa ating pong lifestyle. Okay. Factor nga rin daw po ba, Doc, sa babae, yung pag nagbuntis ay malaki yung tiyan kumpara sa pagbubuntis na 8 months na, 9 months na mga anak na nga halos, pero akala mo, hindi naman siya buntis, may gano, diba? May gano. Hindi kasi, talaga, mayroong mga babae kasi pagka, because of hormonal changes that follows pregnancy, okay? Talaga pong, yan parang, ang tawag dito? Pear shape. Pear shape. Kasi ang lalaki ang apple eh. Apple, nawawala yung puwet, lumalaki yung dito, ganyan likod, ganyan kaya parang apple. Ang babae talaga gano'n, lumalaki yung balakang, lumalaki yung tiyan, yung mga ganun tipo, di ba? Because of mga adipose tissues, yung mga ganun tipo. Kaya nga minsan, di ba, nahihirapan kayo mga babae na makabalik sa inyong non-pregnant state. Di ba? Kasi nga po, because the hormonal changes, no, na dulot ng pagbubuntis po natin. Kaya po, mainam na actually, ini-encourage talaga na pagbuntis ka, you should eat a lot of fibers ng fruits. Kasi alam ng mga OB na magiging constipated ang babae pagka malapit ng mga anak. How about yung hormones, Doc? Yung buwanang dalaw, may connection ba yan sa pagkakaroon ng almoranas? Lalong-lalo na sa mga nakakaranas nga rin po nung, yung sumasakit yung puson? Dysmenorrhea. Well, actually, kung makita natin po yung pag-aaral talaga, very common po ang almoranas, no, constipation among women compared sa male. Ang laging pagbabasahin mo talaga yung libro, sasabihin it has something to do with your hormones. Female hormones po talaga. Ako naman nakikita ko naman siguro because between them kasi di ba yung lalaki medyo aktibo ng konti. May mga basketball yan in between, di ba? Kahit pagod na. Oo, di ba? Lalo na po yung mga blue collar jobs, di ba, yung mga ganun tipo. Pero maraming sinasabi talaga ang libro na may link yung hormone sa pambabae, no, sa pagkakaroon po ng konstipasyon at saka ng almoranas. Okay. Alamin nga po natin ang tamang gamutan, kung ilan nga po ba yung kinakailangang i-take para sa mga mild to moderate case ng almoranas. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, para nga pa rin po sa may mga katanungan, Miss Jackie, ang ating hotline number and Facebook page bago tayo mag-commercial. Yes, maaari pa kayong humabol sa aming talakayan ngayong gabi. Mag-text lang po kayo sa ating hotline 0998-583-1397 o kaya naman po sa ating Facebook page, Hemaway. Usapang almoranas o hemorrhoids, babalikan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Wow, ang saya.
Isang barangay na labada? Puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue! ACS! May nagbago! May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect ng 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon eh. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Last part na po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Hemaway na Lunas sa Almoranas. At mabibili po muli sa Mercury Drug Outlets nationwide. At para nga po sa may mga katanungan, may mga pahabol pong concern, muli ang ating Facebook page at contact number, Miss Jackie. Yes, sa lahat po na nakikinig na may mga katanungan sa ating Hemaway, availability man yan o ano man yan, maaari po kayong mag-text 0998-583-1397 o kaya mag-message sa ating Facebook page, Hemaway.
Doc, bago tayo pumunta sa gamutan, may question nga po, kung ano nga daw po bang exercise yung kinakailangan nilang gawin para nga po makaiwas sa almoranas? Kailangan ba yung parang magpapa-build ka ng abs sa iyong katawan para makaiwas? Para Wala. So as far as my reading is concerned, wala naman akong taga nabasa or napanood na exercise na para lang dyan sa almoranas, no? Kasi ang purpose lang natin kung bakit gusto natin mag-exercise po, para gumalaw yung bituka natin. Number 2, para po hindi tayo maging obese, kasi nga pala nakalimutan ko, yung obesity pala is one risk factor din for almoranas, diba? Para po pumayat tayo. Number 2, para po gumalaw bituka natin, kailangan po natin po mag-exercise, gumalaw-galaw din po tayo. So, whether it is sayaw, whether it is bicycle, whether it is swimming, or walking, badminton, walking, ganyan, pwede po, kahit na ano po dyan, tai chi, kahit na ano po, basta gumalaw lang kayo ng gumalaw po, para gumalaw po yung bituka natin, para po maging smooth yung ating bowel movements, okay? At the same time, pagpawisan tayo, kasi kinakailangan po natin i-burn yung mga fats na yan. Yes. At para nga daw po, Dok, sa natural remedy ng pag-treat or pag-address sa almoranas, papaano nga naman daw po ba, Dok, ginagawa itong hot seats bath na naririnig na rin nila previously? Ang ginagawa po natin, kukuha tayo ng arenola, no? Kung kayo po ay, ano ba yun? Ano ba ako? Millennials ba ako? Millennials Pwede, ba Dok. ako? O ano? Gen Z na kami, Miss Jackie. Gen Z kayo. Yes, Ako ikaw yung millennials ako. millennial. Opo. Millennials pa ako. Yung mga ganun tipo. Hindi, boomer ata ako eh. Boomer ba? Millennial ka na, Dok. Yung mga ganun tipo, di ba? Kung alam nyo po, pinag-usapan po natin arenola. Okay. Di ba? O kaya po meron kayo maliit na batya. Okay, lagyan nyo po ng bagong kulong tubig. Okay, tapos po yung uupuan nyo. Pero yung pag-upo po, para kayo naka-squat, kinakailangan lang po naka-expose po talaga yung inyo pong bambam. Okay po, para po yung mainitan, mausukan, yung po ating pong daanan ng poops. Okay? Para po bawasan po yung pamamaga. Usually, it's about like 15 to 20 minutes. No? 3 times a day natin gagawin po yun. Pero hindi lang po tayo pwedeng umasa lang po talaga sa hot seats, no? Kinakailangan talaga yung tubig nga po, marami, tayo ng maraming water po, yung fiber-rich foods, gulay, prutas, kailangan po natin yan, at yung exercise po, kailangan pagsamasamahin natin yan lahat. Okay. At ito nga, balikan natin, Miss Jackie, to address the almoranas or hemorrhoids para sa ilan, yung over-the-counter question nila, na kailangan nga naman daw po ba ng reseta ng doktor, like, kailangan magre-reseta muna si Doc Salinel para maka-avail po sila nito. Okay. So, ang atin pong Hemaway ay actually tag as OTC medicine. So, pag sinabi po nating OTC, over-the-counter drug po ito. So, hindi po natin to kailangan ng reseta. Subalit, ayan, may subalit tayo, medyo komplikado po kasing dosaging nito. Okay. At syempre, depende rin naman kasi sa kaso. Kaso ng hemorrhoids or almoranas ng pasyente. Kaya mas mainam po na may gabay pa rin po tayo ng ating doktor. Okay. So, eto nga po ay personalized yung pag-inom, na hindi natin pwede sabihin, Doc, na 3 times a day for everyone na yun. Kasi iba-iba nga po ng kaso. May mild, may moderate, may iba dyan nga kasong kailangan ng operasyon, di ba, Doc? So, lalo na pag kayo masyado na malaki. Alam niyo po ba, kaibigan, pagka napabayaan niyo po yung almoranas, pwede po maging cauliflower. Nakakita na ba kayo ng cauliflower po? Talaga po, nakaumbok na gano'n. Nauupuan na ho ninyo. Okay, at talaga po, lagi pong soiled yung inyo pong underwear. May bleed pa or may blood pa minsan, okay? Kaya po, wag natin pagwawalang bahala po yun. Okay. Na-curious lang ako dun, Doc, sa sinabi niyo, parang cauliflower na siya. Parang kaya mo pa bang umupo na may ganun ka, di ba? Kaya, definitely talaga naka-side A ka, naka-side B ka. Yung mga ganun tipo, talagang hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Yung pong pinakamalaking problema siguro po, yung pong lifestyle change, no? Talagang pwede pong mabago po yung ating pong quality of life, no? Kasi nga po, which ganyan po nare-receive ko mga complaints sa mga pasyente kung may almoranas, no? Na hindi nakakapagtrabaho ng maayos. Kasi nga po, nauupuan nila eh. Di ba? Ang sakit kaya, no? Mahapdi talaga po.
Kaya po, mas mainam po talaga na agapan po natin yan. Kapag daw po ba, Miss Jackie, kakatapos lamang ng operation dahil nga po sa almoranas or hemorrhoids, nararapat pa nga rin po ba silang mag-take ng Hemaway? May mga pagkakataon po na yung mga doktor po mismo yung nagbibigay din talaga ng Diosmin Hesperidine gaya ng ating Hemaway. Ito ay syempre para mas maging maganda yung tone ng ugat nila dun sa kanilang anal area. Okay. So, mas maiksi na dahil na-operahan na minsan ang ginagawa na lang ng mga doktor actually parang maintenance medicine na lang siya na 2 tableta araw-araw. Parang ganun na lang. Para lang tuloy-tuloy na maging maganda na yung ugat niya sa anal area. Para mas mabilis rin yung recovery. Yes. Kasi namamaga pa yun. So, ano nga naman daw po ba, Miss Jackie, yung components nito ang ating Hemaway? So, ang atin pong Hemaway ay naglalaman ng Diosmin Hesperidine. So, ang dalawang components po na ito ay tinatawag nating phytochemicals or plant-based na chemical. So, ang dalawa pong ito ay actually meron siyang anti-inflammatory properties na tumutulong para yung pamamaga sa ugat sa ating anal area ay tuluyan pong mawala. Okay. Para po sa mga mild pa lang, Miss Jackie, mga nakakaranas pa lang ng pangangati, paghapdi sa kanilang pagdumi, wala pa naman pong pagdurugo, gaano po kadalas rin dapat itong inumin? Or may mga specific time ba na kailangan huwag ka makakaligta dyan? Okay. So, pagdating sa specific time, wala naman po na dapat stricto tayo na 8 a.m. lagi. So, ang importante lang ay maubos natin yung tamang dosage. So, ang ating sinasabi ay 2 tableta 3 times a day sa unang 4 na araw. Tapos sa ika-5 araw hanggang ika-7 araw, ang pag-take na nito ay 2 tableta, 2 beses sa isang araw, at yung maintenance na natin na 2 tablets per day. Yan. Pero speaking of direction, yun nga, no? Bakit hindi natin kaya gawing parang innovation yan doon sa box ng Hemaway? Yung parang gagawa kayo ng instructional na paano siya karton, i-take, Doc? na parang day 1, 2 pill, yung nakadrawing. Parang ganun, di ba? Parang ganun, di ba? Day 1, 2, 3, 4, 5, para mas madaling mag-gets. Oo, di ba? Kasi parang, kasi kung ikaw common tao ka na hindi ka naman talaga sanay umiinom ng gamot, di ba? Kahit sabi mo basahin mo yung nasa insert, di ba? Hindi mo pa rin talaga siya makigits eh. Totoo. Pero kung may instructional talaga na picture na day 1, nakita 2 topic to kaganon. Di ba? Yung mga ganun tipo. So, pag inom pala dapat ganito pala. Para i-check mo na lang, Doc, yes, diba? Na, okay, done na to. Done na to. Nainom ko na to. Yung mga ganun tipo. Tama, mas siguro madaling intindihin, Doc. O innovations natin doon sa sa insert. Pwede. Sige, Doc. I-ano natin yan sa supplier para pagka dumating dito, meron na rin siyang gano'n. Diba? Para madaling maintindihan ng ating mga kababayan. Yes, Doc. Ayan, para mabawasan nga rin po yung mga agam nila na kasi di ba, naalala mo ba, di ba may nagsabi sa akin parang di ata effective sa akin yung gamot nyo. Ngayon, bakit? Paano nyo ba iniinom? Once a day, hala. Yun ang sinasabi ko nga. Pero kung samantala kung may naka-insert ka naman na instruction na ito dapat ang pag-inom pala, 2 pala dapat. Parang ganun. Oo nga, tama naman yan, Doc. So, eto nga po, Doc, yung ating Hemaway, safe nga po bang inumin rin kung may mga sinasabay na silang maintenance medicine kasi hindi naman natin maiiwasan. Yung iba dyan may mga hypertension, diabetes, asthma. So, may regular na talaga silang iniinom na gamot. What is nice about being a plant-based kasi, alam niyo po mga kaibigan, itong Diosmin plus Hesperidine po, ang molecule po nito ay galing po sa citrus fruits, no, mga vitamin C. Okay? So, plant-based po ito. So, napaka-safe po ito i-combine with your medicine para sa diabetes, arthritis, hypertension. Napaka-safe po ito. But then ako po kasi, since na ito pong, nagpapaganda rin po ng daloy ng dugo. Ito po, di ba, kaya po nababawasan po yung pong tenderness, yung pong pain, hapdi, doon po sa almoranas po kasi meron po siyang kapasidad para po bawasan po yung inflammation at gumanda yung sirkulasyon ng dugo. So pag ako ganun, binabawasan ko naman yung gamot ko doon sa
For example, nagbibigay ako ng aspirin Yes. sa mga pasyente ko. Binabawasan ko din yun. Oo. 'Di ba? Para po huwag masyado siya maging malabnaw kasi baka mamaya bigla mag-bleed naman yung pasyente. So ganun po yung ginagawa natin. Okay. Para nga po sa mga pagdurugo na or may pagpibleed, Doc, Miss Jackie, sa kanilang pagdurumi, napapansin nilang may dugo po sa kanilang underwear, makakatulong nga daw po ba yung Hemaway para maampatan yung pagdurugo? Okay. So sa ating research po, ang Hemaway ay nakakatulong para sa pagtigil ng pagdurugo sa anal area. Pero hindi naman agad-agad yan, 1 araw, 2 araw. Hindi ganon. So, based dun sa research na ginawa, sa ika-3 araw, may makikita ka ng effect na hindi na ganun yung pagdurugo. And then, pagdating ng 7 days, yan na, halos wala na. 80% or 90% ng mga pasyente, wala nang pagdurugo ng araw na yun. Okay. Kung sakaling naramdaman nila, okay na, wala na yung pangangati, wala na yung hapdi, wala na yung pagdurugo, pwede na daw ba itigil yan, Miss Jackie? Ayan na nga yung sinasabi natin, di ba? Kasi minsan, pasyente, pagka wala na, okay na, tigil na. Pero ako kasi, alam mo, posible po kasi na externally makita mo parang, wala na, ganyan. But internally po baka meron pa. Yes. Kaya ako minsan po nagme-maintain ako ng dose, no? 2 tabs po a day para po mas tapos medyo prolong ako ng konti, no? Para hindi na bumalik. No, yung mga ganun. But then pwede talagang bumalik. Lalo na pagka mali na naman yung lifestyle po ninyo. Okay, so para nga po maiwasan yung pagbabalik, 'di ba? Kailangan sundin po talaga natin yung riniseta sa atin ng doktor kung ilang dosage. Tapusin po natin yung gamutan, wag po mag-self-medicate at wag rin po tayong magtipid sa ating kalusugan. Maraming salamat po sa ating mga nakasama, si Miss Jackie Palaganas. May mga gusto pa po kayong i-shout out at muli syempre para sa mga hindi pa nakakuha ng ating contact details. Yes, wag po kayong mahihiya na mag-message sa ating hotline ng Hemaway 0998-583-1397. Lalo na po kung ang problema po natin ay availability. Mag-message po kayo or kahit sa ating Facebook page po, Hemaway. Ayan. Okay, thank you so much Miss Jackie, and kay Doc Salinel, yung mga pasyente po Doc na nagtatanong saan nga po ba yung clinic ninyo? Paano po namin kayo ma-reach out? Ayan, bago lang, gusto kong bati mo ng aking mother, dear ma. Hello po, my mother, I love you. Yung mga kaibigan po natin walang sawang sumusubaybay po sa atin. Mami Linda Galvante Cruz at si Mami Claudette Rosal. Magandang gabi po. Kamag-anak ko dyan sa Capiz, dyan sa Tapas, Iloilo, mga Garde, Garbo clan po, mga Lemos clan po, Caro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod po, may clinic po sa Balbidos Clinical Laboratory, kanto po ng Buendia sa FB Harrison Street. Nandyan po ang aking pong clinic, Balbidos Clinical Laboratory po. Nandyan po ako tuwing hapon. Hindi, tanghali, 1 to 4. Okay. 1 to 4 p.m. 1 to 4 p.m. po ako dyan, Monday to Saturday po. Pwede nyo pong tingnan po yung aking pong Facebook page, yung aking pong TikTok, ayan. Pati po yung mga YouTube, andyan, Reynaldo Salinel Jr. po. Thank you so much, Dr. Ray Salinel Jr., ang ating family physician na nakasama nga po ngayong gabing ito. At yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about almoranas or hemorrhoids. Magkarinigan po tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Inyo nga rin pong nakasama, Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa.
Kayang-kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na.